Are you a lesbian? Well, you're not allowed to ask that of anyone. Because I just have to ask, how many inches is your penis? I like that. Sa bardagulan nila ni Atty. Rowena Guanzon na ini ang maliit na tututoy. Eh po mga kababayan, dito natin pauumpisahan ang taong 2026 sa pamamagitan ng good vibes, no? Sapagkat ngayon, matindi po ang ating pinagdaanang stress nitong nakaraan, mga kababayan, na 2025. Sapagkat sa tindi po ng mga sumasabog na mga corruption issues sa Marcos administration, hindi po natin kakayanin, mga kababayan, kung wala po tayong stress reliever, di ba? Yung pantanggal stress. Now, mga kababayan, sapagkat ito nga po ay paunang vlog ko at paunang dito sa unang taon, no? Or dito sa bagong taon ng 2026, kaya bibigyan ko muna kayo ng good vibes, mga kababayan, na vlog ngayon. Pero mayroon pa po isang good vibes po, mga kababayan. Aba, itong si Congressman Kiko Barsaga, bumanat dito kay Congressman Leveste. Kabayan, ano, naniniwala ba kayo dyan? Aba, yung inaasahan nating dalawang magigiting na mga batang-batang congressman, eh tila baga mukhang magkakaroon pa yata ng banatan. Ano ho? Mamaya, kabayan, atin pong aalamin ang mga detalye niyan. Samantala, ito pong nagsuspende dito kay Congressman Kiko Barsaga, abay, mukhang nilaglag niya po ang kanyang mga kasamahan dito. Iyan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito, sa New Year ng 2026. Pasensya po muna kayo sa lahat ng mga nag-abang ng vlog natin nung bago ang New Year at saka itong New Year, nawalan po tayo ng internet, kabayan. No, hindi po gumana, hindi ko alam kung internet or yung atin pong computer ang hindi po gumana, mga kababayan, kaya excuse me po. Kaya hindi po tayo nakapag-vlog. Pero ngayon, babawi po tayo. At pagbabawi po natin, mga kababayan, mayroon po tayong i-announce sa inyo. Tututok din po tayo sa TikTok, ha? Bukod pa po dito sa YouTube, mga kababayan, ay mayroon po tayong TikTok account. At sa susunod po ay ipapafollow ko po yan sa inyo, kabayan, dahil sapagkat doon, yung mga mabibilisan lang po, maliliit lang na reaksyon, doon po natin ipapasok sa TikTok at sa VMR 2.0, mga kababayan, yung per issue, doon po natin tatalakayin. Ano ho? Yung isang issue lang. Dito kasi sa main, dito po ay mahaba-haba dito at marami po tayo ritong hinahagip sapagkat ito po ang main natin, sapagkat ang mga viewers ko po dito ay sanay ng mga mahahabang video galing pa po doon sa ating mga live before, no? Dahil live streamer nga po tayo, naabot tayo ng 2 hanggang 3 oras kada live, kada daldal. So mga sanay po ang ating mga viewers dito, hanggang 1 oras pa rin po tayo rito halos. Kulang-kulang 1 oras hanggang 1 oras mahigit ang ating mga reaction video dito, kabayan. So, again, bago natin tunguhin ang mga detalye ng ating una muna, pampagod vibes at medyo matindi pa rin, no? May balitaktakan at banatan, bardagulan pa rin na ating paunang vlog sa 2026, January 2, 2026, mga kababayan. Ano ho? Magpapasalamat po muna ako sa walang sawang nagsusuporta po sa ating mga video, mga upload natin, nandyan po sila at pinapatapos po nila ang ating pong mga video. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta, pag-like, pag-share. At yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, mga nag-subscribe, maraming salamat po. Kung ayaw nyo pong mag-subscribe, okay lang po yan. Wala naman pong bayad yan. Paki-like na lang at paki-share na lang po ng ating mga video. Hindi po masasaktan ang inyong mga bulsa dyan, pero malaking tulong na po yan sa aming mga content creator na nagsisikap po na maibalita at mai-share po sa inyo ang mga opinion at reaksyon ng totoong taong bayan. Marami po kasi, mga kababayan, ay mga trolls, legit na mga trolls. Ibig sabihin, hindi po natin nababasa, mga iba't ibang mga pangalan, iba't ibang mga bansa, mga kababayan. Gamit po yan. Siyempre ba, sino ba? Eh di ba yung PCO? Nabisto, mayroon po silang 50 million bayad sa kanilang mga vloggers, mga trolls. Di ba, mga kababayan? Yun po ngayon ang matindi po sa atin ngayon. Kaya tayo dito, tulungan niyo po kami. Ang inyong tulong po ay malaking bagay po para mas i-spread ang pinakatotoong balita at totoong reaksyon at opinyon ng taong bayan. Kasama kayo riyan sapagkat nagko-comment po kayo rito at hindi ko po binabaliwala yan. Maraming salamat sa inyong mga kababayan. Tunguhin na po natin
ang mga detalye ng ating pag-uusapan ngayon. Unahin na po muna natin ito pong banat. Nagulat po ako mga kababayan nang mapanood ko po itong video, itong post na ito ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi ko, mukhang bumanat na yata si Congressman Kiko Barsaga dito kay Congressman Leandro Libiste. Supposed to be, di ba? Sila ito ang ating mga hinahangaan, itong mga batang-bata, mga Gen Z, no? Kung tawagin nga po ng ating henerasyon ngayon na mga congressman. Pero mayroon po siyang pitik at pahaging pa rin doon sa namayapang si pangalan nito, Congressman Akop, mga kababayan. Nag-trending po kasi ito si Congressman Akop sa matindi po niyang matindi po niyang mga nagawa noon, at ito nga pong siya ay pumanaw, matindi po ang naani niyang reaksyon sa taong bayan. Kaya lang, ang masiklap, pinagtawanan po. Yun lang po ang nakakalungkot dahil pinagtawanan po ang kanyang ang nangyari sa kanya, mga kababayan. Pero ito na. Congressman Kiko Barzaga may hirit sa 2 million Christmas bonus, pinitik si yumaong Representative Akop. Ano ba sabi niya? Mali si Congressman Liviste. Hindi lahat ng congressman may 2 million Christmas bonus. Ako wala dahil suspended at si Congressman Akop wala dahil nasa impyerno. Mga kababayan, alam nyo, may pagka-sarcastic na itong komentaryo, itong opinion post ni Congressman Miao Kiko Barsaga. Pero alam nyo, kanyang opinion yan, no? Kanya po yung sariling pananaw, kanya po yung sariling argumento. Wala po tayong pwedeng sa kanya dyan, kabayan? Pero magbabasa muna tayo, bago natin bigyan ng reaksyon yan, magbabasa tayo ng mga komentaryo. Ayon dito sa mga komentaryo, Baba Miao 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 Miao. Sabi rito, at maraming miyaw ka talagang alam kahit walang ebidensya. Miyaw, sabi dito ni Sid Del Prad. Mukhang basher ito, no? Basher. Let the departed rest in peace and pray for them. No more negativity. Sabi naman ni Al Binghoy, mga kababayan. Okay? Sabi niya, politics is action. Matira ang matibay. Sabi ni Romeo Tan, mga kababayan. Ano ho? Sabi naman ni Virgilio Lombres, Albing Hoy, boyset yung buwang, hehehe. Siguro si Congressman Barsaga ang sinasabihan nito. Sabi naman itong Arjolito Balbaruno, akala ko ang kabataan ang pag-asa ng bayan, pero bakit ang kabataan na politiko ang wawasak sa bayan? Nakakalungkot, sabi niya, mga kababayan. Nakakawasak ba? Ito, mga kababayan, mayroon sa kanyang nag-reply. Sabi naman ni Hurim Sultan, Arjolito Balbaruno, nakakawasak na pala ang magsiwalat ng totoo? Sabi naman ni John Carlos Francisco, very good, Barzaga. Yan ang mga ilan po sa mga comment section nito pong post ng Abante patungkol nga po dito sa komentaryo at opinion ni Congressman Barzaga. Dito, ang aking reaksyon dito sa kanya, mga kababayan, ito'y sanay na po tayo rito kay Congressman Barsaga, mga kababayan. Na ganito pong kanyang style. Minsan mapag-asar, di ba? Sabi nga, may kasabihan tayo. Ang pikon ay laging talo. Kung mapipikon ka, talo ka talaga, di ba? So, paano pa mapipikon si Akop? Wala na, di ba? So, ang mapipikon dito, yung kanyang mga kamag-anak. So, kahit mapikon sila, wala akong pakialam dyan. Kasi nga, ito ang reaksyon ni Congressman Kiko Barsaga, di ba? Dahil totoo nga naman, no? Ang kanyang banat dito, mamaya kabayan ha, ang kanyang banat dito kay Congressman Libeste, mali daw ang kanyang hirit. At sabay pitik dito sa namayapang si Akop. Mali daw kasi na lahat ng congressman dahil siya hindi siya nakatanggap. Tama nga naman. Dahil suspendido siya, hindi siya talaga nakatanggap. Pangalawa, hindi naman niya kaalyado yung mga yan, di ba? Sino-sino lang ba ang mga nakakatanggap dyan, no? So, dalawa sila, hindi sila nakatanggap. Dahil nga sa impyerno na daw si Akop, ayon sa kanya. Kay Akop, hindi na ako basta-basta, hindi na ako masyado magano doon kasi nga, yun nga, ginagalang ko po yung namayapa na no? Namayapa na. Pero, kahit ginagalang ko po ang namayapa na, ginagalang ko rin naman ang opinion nitong Congressman Kiko Barsaga na ito. Di ba? Now, para lang
teka, tila baga pinapatunog natin na bumanat or binanatan niya rito si Kong Libiste. Eh, siyempre, ano lang niya yan? Pitik lang niya yan na, ano, catchy lang yan para kumbaga dito po sa YouTube, clickbait, di ba? Eh, wala namang ano yan, di ba? Wala namang ano lang yan, parang batang style lang yan. So, wag nyo na masyadong, ako para sa akin lang wag nyo na masyadong bigyan ng matinding kahulugan yan, ang ibig niya sabihin. Sapagkat, totoo naman, dahil nga siya ay suspendido, so hindi talaga siya makakatanggap. At after all, yung mga yan, talaga naman hindi niya kaalyado at galit din siya dyan sa mga yan. So, totoo ang kanyang sinasabi. Now, ito rin naman ang sinasabi ni Kong Leviste. Hindi lang na emphasize ni Kong Leviste, although sinasabi naman niya siguro na lahat halos, no? Pero hindi naman talaga lahat talaga. Kasi I think si Congressman Pulong, di ba? Mukhang hindi rin tumanggap yun. Tama, mga kababayan? At saka si Congressman, yung isa, si Kung Ungab, di ba? Malamang sa malamang, hindi rin yung tumanggap, mga kababayan. So, I think marami pa rin mga congressman ang mga hindi tumanggap. No? So, hindi lahat. Kaya nga sabi, halos. So, hindi nga lahat. Kasi kung lahat nga, emphasizing, gusto siya. So, hindi lahat. Kaya nga linagyan ng halos, kabayan. So, yan lang po ang masasabi natin dito. Ito isang ano lang, itong isang pampa-good vibes lang naman tong banat dito ni Congressman Miao. At abangan natin si Congressman Miao dahil malapit na, 2 buwan yan, di ba? Suspended. Oh, so makakasabayan na naman yan ni Congressman Leviste. Ang ganda no, itong dalawang ito, napatigil nila sa pagsisiwalat at pagdadaldal itong si Congressman Miao, dahil sinuspindi nilang 2 buwan hanggang Pasko, hindi na nakapagdaldal. Pero hindi pa rin nila napigilan. Bumanat pa rin dito. Di ba? At talagang talagang witty pa rin ang mga banat nito dahil naka-ride on pa rin siya, di ba? So ngayon, pero ang mas matindi ngayon, mga kababayan, itong si Congressman Leviste. Matindi po kanyang mga nilalabas po rito na mga banat. So ito, ang kanya pong banat dito patungkol dyan sa 2 milyon, mga kababayan, ay tila baga, inamin nitong mamang ito, kabayan, at mukhang nilalaglag niya ang kanyang mga kasamahan. O, tingnan nyo po muna Itong kanyang mga kasamahan, todo deny itong babaeng ito. O, tingnan nyo. I vehemently deny that. I don't want to speak ill of anyone, especially my colleagues in the House, but that is there is no truth to that at all. Ayan, nasabi mga kabayan. I Dinideny niya yung 2 milyon di umano na sinasabi ni Congressman Leviste na binigyan silang bonus. Para saan ba yung bonus na yan, kabayan? Para saan ba yung bonus na yan? Nako eto, mga kababayan, pati pa itong si Koke, umaalma rin. Mukhang hindi rin nakatanggap. Pati itong si pinsan ni Saldico, hindi nakatanggap. Maniwala kayo dyan, kabayan. Sige nga, ipakita nyo nga ang mga resibo. Kung wala kayong natanggap, pakita nyo lahat mga resibo. After all, kailangan nyo naman talaga ipakita sa taong bayan. Pero bago kayo bago kayo magmalinis, tingnan muna. Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ng ganap na transparency sa paggamit ng maintenance and other operating expenses o MOOE ng Kongreso, kaugnay ng umano'y 2 million pesos Christmas bonus o pondo para sa holiday activities na natanggap ng mga kongresista. Ayon kay Leviste, ang kabuang MOOE fund ng Kamara ay umaabot sa 18.58 billion pesos. At kapag isinama pa ang sweldo at iba pang benepisyo, aabot sa higit 20 milyong piso kada taon ang napupunta sa bawat mambabatas. Dagdag pa ni Congressman Leviste, lalong nakababahala ang pagtaas ng budget ng Kongreso ng 10.5 billion pesos, kabilang ang 7.8 billion pesos na dagdag sa MOOE na aniyay naaprubahan ng walang sapat na debate. Giit niya, dapat malinaw at bukas sa talakayan ang anumang paggalaw sa pondo, lalo na't ang mga kongresista rin mismo ang direktang nakikinabang sa pagtaas ng sariling benepisyo.
Ibinahagi rin ni Leviste na mula nang maupo siya sa pwesto, hindi niya tinatanggap ang kanyang sweldo at MOOE bilang pagtutol sa umano'y problema sa proseso ng pagbabudget sa Kongreso. Bilang paninindigan, sinabi ni Representative Leviste na ibinalik niya ang tsekeng inilabas para sa kanya sa House Committee on Accounts. Samantala, mariing itinanggi ng pamunuan ng House of Representatives ang aligasyon ng umano'y Christmas bonus. Ayon kay House Public Accounts Panel Chairperson at ako Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, walang ibinigay na bonus sa mga kongresista. Ang mga pondong inilabas noong Disyembre ay bahagi lamang ng regular na alokasyon ng MOOE na ginagamit para sa mga programa, aktibidad at operasyon ng kani-kanilang opisina at distrito. Ipinaliwanag naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na ang tanging bonus na natatanggap ng mga mambabatas ay ang 13-month pay at mid-year bonus, na katulad din ng tinatanggap ng iba pang kawani ng gobyerno. I don't think everybody got 2 million, and I don't think anybody got higher than 2 million, And in the last analysis, it's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Okay? So, again, naka-record lahat yan, di ba? May COA dyan. Ayon naman kay Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, ang mga pondong inilalabas ay may malinaw na paper trail, dumaraan sa audit at hindi personal na ginagastos ng mga mambabatas. Paliwanag naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co, wala silang natanggap na anumang 2 million pesos Christmas bonus at nanawagan ng mas detalyadong paliwanag sa breakdown ng MOOE upang mapalakas ang transparency at accountability. Jed Neresina. Ayan mga kababayan, itong si Pinsan daw, tinanong ni BP Sara kung pinsan ka mga ni Saldi ko, tinanggi naman niya. Pero mukhang kamukha naman sila, di ba? Kamukha sila ng ugali. Anong ugali? Mandara, magnanaa. Tuloy tayo mga kababayan. So ayan, ano ba talaga ito? Totoo nga ba ito? Saan ba ito gagamitin? Mga kababayan, yung 2 million, ito pala yun. Panoorin natin kung saan ito gagamitin. Pasok! Puno! It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Mag-Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health, activity ka. It's not. Ayun pala mga kababayan, requirement daw po yun. Para daw po sa Christmas party ng mga barangay captain. Kaya naman pala si mga barangay captain, mga kababayan, ay nagpupuntahan yan sa mga bahay-bahay na mga congressman. Yun ba yun sir ang tinutukoy mo? Na 2 million? Doon pala dinadala at kaya pala mga congressman ay yung mga kapitan himod puwet sa mga congressman pagdating po ng Pasko, sapagkat hindi po pala yung bonus kundi budget pala talaga nila yan para sa mga mga event ng mga congressman, mga barangay captain. Now ang tanong, nasa batas ba yan, sir? Sir Puno, bakiblatag nga po ng batas na may sinasabi na may every Pasko ay mayroon pong tatanggapin ang bawat kapitan sa mga barangay. Kasi kung wala kang may papakita, isang matinding korupsyon na naman yan at maliwanag. Inaamin mo yan, no? Ayon sa'yo, para yan sa mga kapitan, para yan sa kanilang mga gagawin, event, ano ba? Health, activity ka. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Christmas requirements pala yan sa district. Mayroon bang batas, mga kababayan, na may Christmas requirements? Tingnan ko nga. Tingnan na natin, no? Christmas requirements. Tingnan natin. Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health, activity ka. It's not a Christmas district. Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health,
activity ka, it's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health activity ka. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health activity ka. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health activity ka. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health activity ka. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health Christmas requirement daw yan para Christmas party ng mga barangay captain. Sige, mga abogado dyan, sagutin nyo nga yan kung requirement nga ba yan, mga kababayan. Hindi ko kasi pa maano kagad sa Google. Samantala, ito, nilabas ni Congressman Libisque. Itong napakaraming mga cheque. Ano ba ito mga kababayan? Bago natin tunguhin ang mga detalye doon sa paano naihi sa salwal ang maliit na pututoy ni Ramon Black Eye Tulfo, mga kababayan. Pinost ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa social media ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga tseke. Inisyuan niya ang mga ito sa opisina niya hanggang Oktubre 2025 para aniya sa sahod at MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng Kongreso. Sabi ni Leviste, bahagi ito ng anyay masikretong 18 billion pesos na MOOE. 18.58 billion pesos yung MOOE fund ng Kongreso sa 2026. Mas malaki pa nga sa 2025. At walang breakdown saan ito napupunta. Humingi nga po ako at kinausap ako na wag nang magtanong tungkol dito. Wala pong debate. Bakit natin itinaas pa ang MOOE fund? I-divide po natin ito sa 318 congressman. Baka mga 58 million pesos per congressman ang lumalabas. Kada taon. Kada taon po. Ang laki mga kababayan, 58 million pesos kada congressman. Siyempre, dinivide po yan sa lahat halos ng mga congressman. Ang problema ay hindi naman lahat ng congressman, katulad ni Congressman Pulong, Congressman Congressman Libiste at Congressman Barsaga, Congressman Ongab, kukuha tatanggap dito. So, malamang kabayan, hindi lang 58 million, magiging 60 million ito. Dahil yung party nila, mapupunta doon sa mga congressman ng mga buhaya, di ba? So ganito po kalaki. Ano ba yung MOOE mga kababayan? Certification lang po yan. Kahit gastusin nila yan, yan nga po yung sinasabi ni Tatay Digong noon eh. Nabuksan ninyo ang libro, nag-umpisa dito kabayan. Dahil hindi po, mga gastos nila dyan, hindi po nila sinasa publiko. Kumbaga, mag-ano ka lang ng resibo, kunwari, may resibo ka, no? At ibibigay mo kunwari. At sino ngayon ang audit? Yung asawa naman ni Martin Luther King, mga kababayan. Di ba? Yun ngayon yung asawa. Siyempre, sino naman ang isa sa mga treasurer? Yung anak. Di ba? Sino naman yung isa pa sa mag-auditor? Eh, siyempre yung pinsan. Sino? Si Sandro, sino naman ang pipirma at mag-approve? Eh, siyempre si Tatay, si Bongbong, Galing-galing talaga, Ganito po ngayon ang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Itong pamilyang Marcos Romualdez na ito ay salot, pahirap sa bayan, mga kababayan, dahil sa kanila na lang po napupunta ang pera ng bayan. At ito ngayon, nagpapanggap pa sila ang nakakapag-ahon sa buhay ng mga Pilipino. Pero ang katotohanan, ang kanyang survey ratings, naku po, negative. Magpa-positive ka sir siguro pagka magpa-hair follicle drug test ka, Mr. Marcos. Palagay ko lang Pero sa survey, mukhang, matatapos na lang yung 2028, mukhang palagi kang negative. Siguro, it's time siguro bago dumating ang 2028, magpa-hair follicle drug test ka ng live. Baka sakali makakuha ka rin ng positive na rating.
Comment nyo mga kababayan nga kung payag ba kayo na si BBM naman nakakasawa na, di ba? Lagi na lang negative 3. Tapos yung latest ngayon, negative 30 na yata, di ba? Nakakasawa na, mga negative. Positive naman, Mr. President. Para naman matuwa ng mga mintaong bayan. Oh, speaking of matuwa, mga kababayan, ito, magpatuwaan muna tayo, mag-good vibes muna tayo ng konti. Ito pala mga kababayan, ang konteksto nito ay bardagulan pala ito. Isang interview dito sa kay attorney, no? Ang pangalan nito, TNT, Attorney Bardagulan, humarap sa bomba ng TNT. Sino pala itong dalawang TNT mga kababayan? Ito po, podcast, Tito Mon and Attorney Clint. Attorney Clint pala itong mga kababayan, tsaka si Tito Mon. Si Monjo Tai. Dito nag-umpisa ang kanilang bardagulan, mga kababayan, na mayroon po silang topic about dito sa nangyari dyan sa Rockwell. Pinaliwanag ni Attorney Ruina Guanzon kung anong nangyari pala dyan. May ganito palang pangyayari. May mga naka-video, may nakakita. Hindi talaga kasalanan ni Attorney Ruina Guanzon. Na-trigger lang siya kasi nga nagpaulit-ulit at pinuntahan pa siya, tinapik-tipik pa siya nitong inchik yata, itong asawa na ito na mukhang wala yata palang trabaho. Kaya yung sinasabi nilang pinaninira kay Attorney Ruina Guanzon na mata pobre ka, hindi pala totoo yun. Hindi pala ganun yun. Kasi nga, siya pala yung parang nagsasabi ng ganun na parang nangiinsulto kasi itong mukhang Chinese-looking na lalaki na ang asawa pala ay abogada rin, na binardagul nga rin ni Attorney Ruina Guanzon. Panoorin natin mga kababayan ang videong ito. At dito, maiihi ang maliit na pututoy. Pupulgar na ayan pala itong si magkano yun? 250,000 yung tip doon sa isang Viva Max Beauty nitong si Bindalo Tulpo. Hindi si Tulpo. Hindi si Bindalo. Si ano pala? Si Iskogo. Hindi pala. Hindi yun. Basta, kay Rapi Tulpo. Yun. Panoorin natin mga kababayan. Ernie, kasal na po ako. Pabigat yan sa'yo eh. Sabi ko, pero mag-apologize to yung asawa niya, dinidilatan pa niya ako. Take a crown! Kaya yung mga Ilonggo, nakatawa talaga kasi kilala nila ako eh. They've known me since I was mayor. They know na you cannot do that to me. You cannot touch my shoulder and say, get out of here. Buti nga, hindi ko na siya i-straightan nung ginanong talaga ako eh. Hindi naman ako ganyan ka physically violent. Hindi naman. At syempre nagalit ang lola nyo, di ba? Of course, it was rude, no? Na they had to tap you. They could have just said, excuse Attorney, me. this is a Bastos na mga kababayan, ang bastos ng Chinese looking na yun, napakabastos talaga dahil hindi naman niya kilala o kaibigan itong si Attorney Ruina Guanzon, pero dire-diretsahan niya, ulit-ulitin pa rin talaga, sabihan ng ganyan. Hindi lang yun eh, buwisit talaga dahil dapat nasa hospital ka, hindi ka pumupunta dito. Sabihan siya ng ganun, na umuubo daw siya. Di ba, parang, excuse me, naubo lang pala si Attorney Ruina dito dahil nga sa mayroong kumakain ng maanghang. No, parang di ba tayo na naman napapaubo rin tayo eh. Yung problema dito sa Chinese looking na ito, nagbida-bida nga. So yun, nakatikim siya kay Attorney Ruina Guanzon. Now ito na. Pakinggan niyo mga kababayan ang pag-i-emphasize ng tanong at akala niya, mapapahiya niya si Attorney Ruina Guanzon dito, yung pala na back to you siya ni Attorney Ruina Guanzon. Dinig na dinig mga kababayan, itong si Attorney Ruina Guanzon, habang nagsasalita at nag-uusap pa sila at pagpapaliwanag papatungkol sa last nilang topic dito nga sa Rockwell, pumapasok itong si Ramon Tulpo para po magtanong dito ng matinding personal na akala niya, mapapahiya niya itong si Attorney Ruina Guanzon na hindi niya inakala na napaka-spontaneous pala ni Attorney Ruina Guanzon. Mga kababayan, hindi ko po i-interrupt pagkatapos na po nito ng kanyang bardagulan dito kay Ramon Tulpo na hindi po nakapalag. Ay, saka po ako magbibigay ng reaksyon. Panoorin po ninyo. They had to tap you.
They could have just said, excuse Attorney, me. this is a personal question. Are you Siyempre, kahit lola nyo, di ba? High Yeah. blood nga eh. this is a personal question. Are you a lesbian? Oh, you're not allowed to ask that of anyone. Because I might I just have to ask, how many inches is your penis? I like that. He's gonna have a heart attack. Oh, next question. Oh, Mas malaki, mas malaki. Mod, yung comment. Ikaw muna. Tinamahan ako eh. Ikaw naman. Yung comment mo, nasa kapatid mo, yung kapatid mo na nagbigay ng tip na 350,000. Buwan ka yun. 200. Sa, ikaw naman muna. Ikaw. Iniisip siguro talaga nito ni Ramon, mapapahiya niya rito. Parang natanong supposed to be allow. Question about ganyang tanong sa akin. Sabi na Dr. Rowena, kasi pag tinanong mo yan, tanongin din kita ngayon. Gaano ba kalaki ang pututoy mo? Dahil hindi niya kinaya sagutin. Isipin nyo, para bagang ganito, para bagang kakada pulot na dito si Atty. Rowena Guanzon na para bag maano niya na rito, mapapahiya niya na rito eh. Na ina-nice me lang, ina good vibes yung datingan, patawa-patawa. Pero personal kasi yung kanyang banat, pag hindi mo ko pwedeng tanongin ng ganyang personal. Una studio. Ngayon, personal pala ha. O ito, gaano ba kalaki? Yung katiting mo. Ayan, nainis. Pinasa dun sa kanya. Ayan, ang reaksyon ng isang abog. Sorry naman manood ka sa kamay. Sabi ko, itong matanda talaga na to. Minsan, nagkulit din eh. He's gonna have a heart attack. Oh, next question. Oh, Mas malaki, mas malaki. Mod, yung comment. Ikaw muna. Tinamahan ako eh. Ikaw naman. Yung comment mo, nasa kapatid mo, yung kapatid mo na nagbigay ng tip na 350,000. Buwan ka yun. 250 daw yung chismis. 250. Oh, laki naman tip Lasing yun. kasi lasing. Baka Lasing. hindi nga worth 5,000 pesos yung babae. Alam ba na asawa niya na nag-tip siya? Ay, palagay ko ginulpi siya. Oh, grabe siya. Ikaw naman magtanong eh. Hindi siya Niyari dapat ako. ganun, di ba? Senador siya. Ikaw naman magtanong. Niyari ako. Tinitimpla ko nga eh. Kung ano tatanong ko eh. No, parang nawala ako sa doon. Uy, kalamay. Tanong mo kalamay. Attorney, what can you Patay Malaysia na si Atty. Rowena Guanzon. Alam niyo mga kabayan, nakausap ko na ito na minsan si Atty. Rowena Guanzon sa sa isang event, no? Kaya, ito yung mga masasarap talaga kausap eh. Tatay Digong, sila itong mga tao na talagang, alam mo yun, pag may seryoso, pero pagka may mga ganito ring spontaneous na good vibes na usapan, cool na cool itong mga ito. Ay, ang sasarap nito. Naluluha ako. Ay, visit na yan. Kung naisip mo, ako naman naluha eh. Naluha ako sa katatawa dito. Ayaw ko kung maluha din kayo mga tropa. Ibang klase. Eto na. Na mukhang na-black ayan daw yata si Rapi Tulfo doon. Kasi nga, sabi naman nito, mukhang hindi na daw worth na ganun. Pag 5,000 lang daw yung itsura ng Viva Max, sabi nito. ano bang nangyayari ngayon sa tingin mo tungkol sa there was this issue na naglabas si Saldico on television or in his broadcast that sinasabi niya
si Lisa Araneta Marcos is also involved in the sugar scheme of making money of it, milking of sugar, and that's why sugar is so bad. All these talks stem from the fact that Martin Araneta, her brother, Oh, the is brother. very visible in the Bureau of Customs, I heard also the Department of Agriculture. And we're very sensitive sa sugar, Mon. Kasi dyan ang kabuhayan namin Yes, oo. Sa Hindi Negros. lang yung mga landowners, yung mga tao namin, di ba? Yung mga workers, di ba, na kailangan tama yung pangsweldo, yung healthcare nila, di ba? Ngayon, pag bumagsak ang sugar industry, ilang hundreds of The whole thousands na labor community yan. is affected. Nangyari na yan sa amin noon, ang time ni Ferdinand Marcos Sr. Nangyayari ulit ngayon. Oo, ngayon, sulat kay BBM through Secretary Cho Laurel na pati mga mayor sumulat. Yung mayor ko dun, si Bading Escalante, nakita ko perma niya, na stop na ang importation ng sugar. Because it affects the pricing of our local sugar. Kasi naman, grabe, bakit naman mag-i-import ng sugar ang gobyerno? Sobra na. Ang dami-dami ng hectares planted into sugar. Yeah. Ibig sabihin talagang may gustong kumita. Ngayon, ang sabi nila, nabasa ko na naman, na they stopped it na, ang importation, for now. Kasi marami pa daw supply. No? Pero may smuggling. Yeah. So, ang point namin na mga taga-Negros is, we have to protect the sugar industry kasi dyan ang kabuhayan ng mga tao namin. Siguro 70% of the income ng mga tao sa Negros galing sa sugar. So, from smuggling. the planter to the admin to the truck drivers to the yung nag-fertilizer, nagtatanim, lahat yan nakasalalay That's po true. sa negosyo sa presyo ng asukal. Ngayon, pag nag-smuggling sila, yung mga kasabwat dyan sa gobyerno, di syempre, mababa yung presyo nila kaysa sa planter. Bakit kaya hindi mapigilan ni BBM yung asawa niya? Baka ma-black eye siya Di ba? Pansin mo lagi siya sunglass. Ako, pag nagsasunglass, May tama. pag mag-sunglass si BBM, sabi ko talaga, naku, Nasuntok na. Kailan ba siya nakita? round 3, yung gano'n. Kailan mo nakitang Logi kayo. palagi? Logi kayo naka-sunglass yun, ha? Hindi ko alam kung Versace yun, pero dapat mag-Versace ka, di ba? Yung bongbong, yung president, di ba? Parang, Pero para makapag-smuggling, I think kailangan yung tao na nag-uutos ng smuggling na yan powerful. Kasi masyado industry itong kinakalaban mo at saka hindi ka pwedeng mag-smuggling dyan, hindi ka may kasabwat sa Yeah. loob, may patron ka. Kasi it's not simple. You're fighting against an industry. Yes, You're killing an industry. Dadaan ka pa sa customs, Ah. di ba? Dadaan ka pa sa DA. Kaya yung sinasabi ni Secretary Chu Laurel na it's okay. Okay na yan kasi in the first place, why did you allow it? Yeah. Parang okay na lang, ganun ba yun? It was Pero not na- kailangan talaga, kailangan siguro natin talagang sugar. I mean, kulang yung domestic consumption natin. yung domestic supply, you mean? I'm sorry. Teka lang napansin ko dito mga kababayan, kaya pala si BBM, madalas parang si BBM lang yata yung presidente na nagsusuot ng sunglass, mga kababayan. Hindi ko alam pero parang sa mga nakita ko, si Erap, nagsuot din yata si Erap ng sunglass noon. Pero si BBM kasi mukhang napapadalas mag-sunglass ngayon, So, di ba, dahil nga sa napapabalita siya na noon na parang nabablock ayat ito. So, gaano kaya katotoo itong kabayan? At saka, isa pa sa napansin natin dito, yung matagal na natin na pinag-uusapan noon na itong kapatid ni Lisa Araneta, First Lady, ay may kinalaman talaga dito at nakikialam, lumutang na naman mga kababayan. So, ito lang pong nagpapatunay na talagang mayroon po tayong pamilyang sindikatong gobyerno ngayon sa ating bansa. At ito ay hirap po nilang itanggi, nahihirapan po sila mga kababayan na itanggi ito. Tuloy po natin. Yung domestic supply For kulang. now, the domestic supply is sufficient. Yun ang sinasabi ng sugar farmers na huwag na mag-import. Kasi wala namang nagbe-benefit Magkano ang kilo sa ng sukal sa grocery? Same Pero lang. kung
kahit ibaba mo yan ng ilang peso, they won't feel the difference. Diba? Not so much. But the landowners, the planters, will feel it. Diba? Yeah. Kasi syempre bulk eh. Pero yung consumer will not feel it so Yeah. much. May Yeah. bababa lang siya ng mga 2 piso, ganyan. It's the sugar planters. Yes. Pero sa importation, may kumikita doon. Nang sinabi mong visible si Martin Araneta, are we saying na si Martin is one of the smugglers? Ganun ba? Not really. Not really. Because nobody has accused him. Baka naman na ginagamit lang yung pangalan niya. Anong tingin mo? I don't know. It's possible. But that rumor is too strong to be Yeah. false. You know? Kasi mayroon ako ilang beses kung binanatan niya sa column ko. Pero may nagsabi sa akin na masyado raw mabait. Katapos maraming people, his friends are taking advantage of him. Mabait si Martin Araneta. So, sino mabait? Si BBM o si Martin? Baka si BBM. Ang mabait. I think hindi ako naniniwala na mabait si BBM. Kasi, bakit niya ginawa ito kay Sara Duterte? Yan na. He begged her. He begged her to be his running mate. Or siya ang vice president kung tatakbo si Sara president. Sara slid down. There were only 4 people in that room. BBM, Were you there? I mean, no, person A, and Sara. The person A told me. So, pinagbigyan ka na without even conditions kung kanino yung secretary of ganito, portfolio akin, ganyan. Wala daw demand si Sara Duterte. Tapos within 1 year, sinaksak mo na. Tingnan niyo mga kababayan, kinikilabutan ako dito sa mga revelasyon ni Atty. Rowena Guanzon, no? 4 sila sa kwarto na yun, no? Si BBM, BP Sara, at saka yung isa pa, at saka yung si person A. Si person A, sinabi sa kanya, ibig sabihin si person A, isa sa saksi dun sa 4, no? Na nag-uusap itong sila BP Sara. Pero si BP Sara napaka-humble, no? Wala pong hiningi na pabor dito kay Marcos Jr. Tapos biglang ganito ang ginawa. Kaya alam nyo, nung pa man mga kababayan, ramdam ko na kung saan nanggagaling yung hugot ni BP Inday, yung nagalit siya na isang live stream sa Zoom, di ba? Na marami nga doon mga napatawag sa mga kasamahan namin sa TRICOM nila, na katarantaduhan na TRICOM nila na yon. Maraming napatawag doon mga kababayan. May mga nakontempt na tayong mga kasamahan dahil doon, no? So, ngayon mga kababayan, nandyan pala yung si person A, kuninto kay Atty. Rowena Guanzon. Nakakaantig talaga yung napakabusilak ng puso ni Bibi Inday para maglingkod lang talaga sa bayan. Ayaw niya yung mga pabor-pabor. Kailangan niya gawin. Actually mga kababayan, sa totoo lang, magtutuhanan lang tayo, magtapatan lang tayo, kahit loyalista ka pa, kahit kakambing ka pa. Maiisip mo talaga ito eh. Si Tatay Digong ang presidente. Si BP Sara ay anak. At nung nag-survey, napakalakas. Siya yung number 1, siya nagtatap sa survey. Tandaan po natin, napakabango ng mga Duterte ng mga panahon na yun. Maliwanag sa sikat ng araw, ng pinakatanghaling tapat. Si BP Inday Sara talaga ang magiging presidenteng susunod sa kanyang ama. Pero hindi ito kinain-kain eh. Alam mo ba mga kababayan na nasa Biblia po yung ganyan, no? O mamaya, isi-search ko yan, ipapakita ko sa inyo kung saan po yan. Yung tawag po dyan mga kababayan sa ating panahon, ang tawag dyan, hindi presentado alsado. Ganyan po yung mga ginagawang leader ng Diyos. Hindi po presentado alsado. Katulad kay Tatay Digong, hindi po agad si Tatay Digong tumakbo, katunayan nga, di ba? Ang pagtakbo ni Tatay Digong, last minute na, as in last minute, literal. Dahil nag-substitute lang po si Tatay Digong. Doon kay, sino ba yun? Nakalimutan ko na yung barangay captain affairs, yung kanyang naging katungkulan. Dwayne Yu ba yun? Basta yung kabayan, no? Alam nyo, isang magandang katangian, kaya ako naniniwala ako na itong si BP Inday, hindi man agad-agad ngayon, basta sa kanilang klaseng gawa ngayon, ay ito yung mga leader na
mayroon pong katapat doon sa Biblia. Hindi kasi sila yung presentado alsado. Now, bakit si BBM? Nandyan naging leader, naging presidente. Wala naman tayong pinapakita na mayroon siyang base sa Biblia. Alam nyo, marami din nangyaring leader. Katulad kay Saul, di ba? Tinanggal siya ng Diyos. No? Si Saul. Saul ba? Tama, Haring Saul. Maraming mga leader na nailalagay, may mga haring na nilagay na hindi karapat-dapat. Pero, iba't ibang mga istorya. Pero ang totoong leader at kaloob ng Diyos, yung hindi presentado alsado, hindi bida-bida. Tuloy natin. Palitan mo yung speaker, dapat si GMA yung speaker. Kasi ang gusto talaga ni Martin Luther King Romualdez, siya ang speaker because he wanted to be the next president. So, inintriga niya ngayon si BBM. Na yan, si Sara, sasaksakin ka niya, and she's gonna topple you. Hello? Kung gusto siyang itapol ni Sara, why didn't she just run in the first place for president? Nandun na yun sa kanya, na silver, golden platter. Kasi lang, pag alam mo, pag nagko-cocaine, naprapraning. Paranoia. Paranoia is really a symptom Anong mga of signs na cocaine anong mga addiction. signs na nagko-cocaine si BBM? With apologies to those who have Tourette syndrome na mga PWD, ha? Oh. Tingnan itong Joe. Diba? I became famous nung kampanya, may hawak akong Coca-Cola. May inom ako, tapos gumagano'n yung Joe. That's cocaine, Joe. Kita mo yung gritting of the teeth. Nag-grit yung teeth. That's cocaine. Di ba? Tsaka, kita mo naman yung itsura. Nung start nito, hindi. Nung senador siya, I met him eh. Makinis pa siya noon and everything. Hindi siya ganyan. Hindi ganyan tsura niya. Pero ngayon talagang eye bags and nagme-makeup na si BBM ngayon, nakita mo. May foundation na siya. He goes out every day reporting to us kung how much is the price of rice, how much is that. Very soon, BBM will be reporting to you kung ano ang state of the traffic. Para active. Ginawa niyo naman reporter ang presidente niya. Pambira naman kayo, Auntie Claire. Ba't ka naman ganyan? Pero ang sabi nila, they blame the wife, si Lam, dito sa mga nangyayari. Well, Dahil parang sabi nila, under desire si BBM. Is that true? I wouldn't know, but he looks like he's the profile of a bro-beaten husband, right? And, well, Senator Amy Marcos, his sister, disclosed that in the rally sa INC na dalawa sila. Nagko-cocaine sila. Do you think yung At si revelation Sandro, ni... nagko-cocaine. Yun ang sabi ni Amy Marcos. Do you think that yung revelation ni Amy naka-apekto sa credibility ng presidente? Yung reputation ng I first think couple? Amy's revelation put a period on everything, lahat ng mga questions sa ulo ng mga tao who care about our country. Natuldukan na parang, yun na. Ano magiging... You try to watch my PGMN episode since yesterday, it's still running now, when I challenged BBM to a hair follicle test. Because this is the only way na matigil to lahat. Sabihin lang, Take the test. ba't ayaw niya mag-test mo? Anong magiging effect nito sa presidency ni BBM? Yung revelation ni Amy? Then people will be more convinced na talagang he has very poor decision-making skills because he is addicted to cocaine. Not only because he has no proper education. No degree. It's okay, if you don't have a degree, basta hindi ka nagsinungaling. Ha? Pero siya kasi, nagsinungaling siya. Na wala naman pala siya diploma. So, itong mga revelations ni Amy ay shows na si BBM is an unreliable leader. Because he is addicted to cocaine. What kind of decisions is he making? Which proves to you na in the last 3 years, yun na nga. Yung mga decisions niya, palpak, failure. Kaya tayo, we are in this state. Pero mo ba naman, awayin mo ba naman yung China dun sa ASEAN?
namang presidente yung nagkaganon. Never. Di ba? Na pupunta ka sa ASEAN, magsispeech ka doon. Alam mo na ang premier ng China nandun. Binanatan niya yung China ngayon. Dahil sa ano daw, occupation doon sa Nilapitan Masinloc. naman niya Well, because he realized na mali siya. So, gapang siya doon, no? Gumapang siya. Gapang. Practically, gumapang siya doon eh. 3 seats away. Oh. Gumapang siya doon para nagpakumbaba siya doon. Hindi pa naman... Ano ang ibig sabihin yan? Yan ba ang commander-in-chief nyo? General Browner? Kung biglang napaning yan at sinabi sa'yo, move your troops to Taiwan. No. Move your... Oh. Pero may Pilipino, manginmatay kayo dun sa Taiwan. Ano ba? Kalokohan niya. We're not ready for that. Nanginmatay na nga kayo dito sa NPA at sa ISIS eh. Pupunta pa kayo doon. But, he's paranoid. And when you're president of a country, that's very, very dangerous. Attorney, sa tingin mo, tatapos ba si BBM sa term niya? Yan na. A few weeks ago, when I saw all the rallies, sabi ko, hindi to tatapos ng term niya. Hindi to aabot ng January. Pero ngayon, pag hindi nag-rally uli, hindi nag-rally uli in the first 4 months next year, dapat mag-rally uli. So that we will still be in the international news. Kasi kung hindi, kampante na siya eh. Na Tatapos. akala niya na-appease niya na tayo. Yeah, but he has the full support of the military. Maybe. What do you mean, maybe? Maybe. Because Browner is the one speaking out. Kaya nga no? Pero mga kababayan, malapit na rin itong malapit na rin itong sa susunod na itong taon 2027. Doon na po talaga, limdak na talaga siya at wala na siyang kapangyarihan doon. Kaya last hura na nila itong 2026. Kaya ngayon, aasahan talaga natin ang katakot-takot na ipafile na impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero gayon pa man mga kababayan, si Vice President Inday Sara Duterte ay nakahanda. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, I want a bloodbath. Ako man, before, para bagang ang isang argumento na, mag-resign ka na lang VP Sara para makatakbo ka pa rin. Parang gusto ko na rin yun noon. Pero but now, ako para sa akin, no, laban tayo. Take it or leave it. VP Inday, huwag ka magre-resign. Kahit anong pang mangyari, manindigan ka. Para makita din ng taong bayan, makita ng buong mundo kung paano po nila salaulain ang batas, paano po nila salaulain ang totoong hustisya sa ating bansang Pilipinas. Dahil manalaman po yan mga kababayan, once na itinuloy po nila ang impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte, so mayroon na akong hinuha mga kababayan, na mayroon na po talagang arrangement ngayon. Magkakaroon ng impeachment dito sa 2026 na to. Bakit? Kasi same lang din po itong budget ng 2025 at nitong 2026, nakalusot pa rin po ang may mga anomalya na mga unprogrammed funds. Nandyan pa rin po yan. Kaya nga, marami ang mga hindi pumirma dyan. Sila Senator Marcoleta at ang iba pang mga kongresista, iba pang mga senador, hindi nagpirmahan dahil nararamdaman naman po nila. Kaya katakot-takot ito pa rin mga kababayan. Alam na nila na may matindi na pong korupsyon. So ngayon, ito siguro ang dahilan kung bakit nagtutuloy-tuloy sapagkat ang ating pong presidente ay wala po sa talagang tamang pag-iisip dahil sapagkat siya po ay lango sa ipinagbabawal na droga ayon sa kanyang ate, mga kababayan. Kaya napakapanganib po. Pero bagamat napakapanganib pa nito, mas gugustuhin ko, ako personally kabayan, ay hindi ko lang alam sa inyo hindi ko kayo idadamay sa aking sariling opinion at aking analogy. Analogy ko talaga, itutuloy nilang impeachment na ito at magkakaroon pa rin po ng matinding rally. Sabi nga ni si Atty. Rowena, hanggang 4 months, pero sa tingin ko hanggang 5 months dahil ang 5 months nandyan yung Kilusang Mayo 1 or TMU, di ba? Labor Day. So, magtutuloy-tuloy pa po yan mga kababayan ang magiging matitinding malalaking mga rally. At sa September naman, alam niyo naman po, di ba, declare po yan, rally talaga. So, may mga matitindi pang mga magaganap na rally. Sapagkat ito nga, ang malupit dito ay itutuloy nilang impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte despite na may mas malaki pa ang
hahabulin sa kanila kaysa kay Vice President. Na kay Vice President naman ay confidential, sikreto, hindi pwedeng malaman. Ngunit itong mga adik, palibas ay adik, gusto nilang malaman kung saan dinadala ang pera, kung sino-sino ang mga confidential funds or confidential na tao na binibigyan nito para trabahuin at tuklasin kung sino ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Kalakip na ang mga kalaban ng bayan, ito nga pong mga MPA, terorista, komunista, mamamatay tao, mapagpahamak ng mga kabataang Pilipino. Mga kababayan, yan po ang ating babantayan. Opinion ko, ituloy ang bloodbath. Ituloy man nilang impeachment, wag na wag si BP Inday Sara magre-resign. Sapagkat pag nag-resign si BP Inday Sara, papasok na ang kanilang Martin Luther King. Mabilis na nila ngayon yan. Paiikutin ng batas. Hawak nila ang Senado. Tandaan nyo, si School Bukol, mga kababayan, alam naman po natin si School Bukol kung gaano po kahina ang prinsipyo nito. Sampay bakod, mga kababayan. Magkakaisa na po yan. Mabuti na lang sana kung ang kasenador na nandyan ay mga abogado. Kasi kahit paano ang abogado, susunod at susunod po yan sa batas. Ang problema, ito pong si School Bukol ay hindi po ito abogado, kaya wala po itong pakialam sa totoong hustisya, sa totoong konstitusyon natin. Makikiayon po yan, mga kababayan. Ha? Dati, naligtasan po natin yung or, ha? House of Representative or Senate na mag-i-initiate ng People's PI ni Tambaluslos doon. Now, pag wala na si BP Inday nag-resign, gagawin na po nila yun, mga kababayan. Mas napakapanganib. Gamit po nila itong pera ng 2026 sapagkat same po ang budget ng 2025 na may napakalalaking mga anumalyang project. Kayo, kabayan, sa tingin ninyo, kaya ba kayo? Gusto nyo ba ng bloodbath? Comment nyo dyan sa baba, mga kababayan. But is Browner the Supported. AFP? Yeah. Dati naman ganun Parang Kay ganun. Erap, di ba? Si Browner supporter, pero hindi mo alam kung ang AFP supporting Dapat dati the kay Erap. person declaring that. Kay Erap, dati ganun din naman Last Lessons na yung, learned. last naman yung silang army. Nauna naman talaga ang mga pulis, sina Reyes, di ba? Sina DLG, Reyes. Also from the Harvard Kennedy School. Tapos sina White Coco, di ba? Yeah. So, Si White. ang ano lang dyan is, kailangan magprotesta uli. But imagine the Iglesia ni Cristo can mass up 1 million people in 2 days? Yeah. That's massive. Oo. Correct. Yung kaliwa naman, siguro mga 7,000 daw, sabi ng PNP sa Luneta. Pero ang kanila, resign BBM, Sara resign also, kanila. Gusto nila snap election. Yun naman grupo ni Risa Ontiveros, Pabor ka bang... quiet lang sila. Kasi si Risa Ontiveros gustong tumakbo presidente. Pabor So ka ba baka na- sakaling maging, ally siya ni BBM, di ba? Baka sakaling John Vic Risa. Under an admin party, ganun ba? Oh, why not? So wala na, hindi na opposition yung dilaw ngayon. Ganun ba? Hindi naman sila dilaw, ako ang dilaw. Di ba? We're the EDSA one, we're the Cory people, we're the ones who fought Marcos, di ba? The original. Ito kami yung dilawan, di ba? Yan si Risa Pero Ontiveros wala sa na kayo si- makabayan, they were not in EDSA. Because the left did not participate in EDSA. Ayun, Di ba? mga MPA. They wanted a revolution. Di ba? Correct. Not election. So in the special elections in 86, hindi sila sumali. That's why hindi sila na-appoint, di ba? People like me na-appoint, di ba? Yung mga reformist pero Yeah. lumaban kay Marcos, tumulong kay Cory sa election. Yun ang mga dilawan. Sila hindi. Yes, the original dilawan Ngayon, sila. kakamping na pangalan nila during the Lenny election. Di ba? So, itong mga So kakamping bago and ngayon yung dilawan, mga bata, magkaiba yan? so, many dilawans are also kakamping. Okay. Di ba? Kasi this is an older generation Di ba? Ito na yung mga ngayon si Tenta na, mga ganun, mga anak na ano. Baby boomers. Oo. So sila yung mga Lenny na kampi kay Lenny, yun na yung kasi kulay ni Lenny pink, kakamping. Di ba? Doon na yun sina Risa Ontiveros. But remember, Risa Ontiveros became senator nung very close sila ni Ronald Llamas, who
Lamas? Yeah. Ni Ronald Lamas, na presidential advisor ni President Pinoy. God rest his soul, he appointed me 2 times. Lamas ba pronunciation nun? Oo, okay. Kasi kung Espanyol ka talaga, hindi ka naman masyadong nag-emphasize ng lea. Yeah, So, yes. Lams. Yeah. Oh, yeah. Yeah. So, paano pronunciation? Yari si Lamas. Lamas. Hindi, ano dyan is, kaya nga, di ba, the strong rumor is they were lovers, di ba? Na he was married but Risa Ontiveros was his lover. Now Risa is denying it. Oh, super deny. Super Oo, deny. dapat lang i-deny niya, kapangit man ni Lamas. Uy, kalaway-law. Ay, sus! You mentioned there are calls for snap election. Mag-resign yung dalawa, si Sara at saka si BBM. Are you in favor of it? Ako, resign si BBM. Hindi, si Sara. Pag-resign, Snap election. sa akin sa akin, the one who has power now, who bungled our economy and everything, the one who caused it all is BBM, not Sara. And sa akin, kaya nakafocus ako na BBM resign. Hindi ako BBM Sara. Correct. Kasi may constitutional succession eh. Yeah. Di ba? Masyado na magulo yan kung magsa-snap election ka Sa pa. last episode namin, talagang constitutional ang support namin. Oo. Hindi pwede. Kasi constitution ang sa ligang batas ang nagpapastable sa country natin eh. Eto po, merong senaryo na pinapalabas ngayon na ini-impeach. I-impeach nila ulit si Sara Duterte. Ang iniisip nila na magkaroon ng perpetual disqualification para hindi makatakbo sa 2028. So in my mind, kung ako si Sara Duterte or one of the advisors, I would say, Inday, mag-resign ka na as VP para hindi ka ma-impeach. Kasi kung didiinan ng kanyang kalaban, in my mind, didiinan na talagang habulin yung impeachment complaint against Sara Duterte, which they have the numbers in the House. Pag nagkaroon ng perpetual disqualification, that will be a legal issue in 2028. The question is Speaker Boji D willing to be a rubber stamp? Ayun ang... Because people are saying he's just a titular speaker. Yeah. The de facto speaker is Sandro Marcos. Sandro. Nako, si Is Sandro Marcos. But Romualdez, whose ally is Puno, Puno wants to contest Boji D. Gloria, President GMA has already announced that she is still supporting D. Okay, now that's a block of votes there. Oh. So, is this impeachment complaint against VP Sara can succeed if Boji D is going to be a puppet. What do you think? What do you think about Boji D? Will he? I think mabait siya. Ano sila kasi they're mabait childhood nga. friends. Mabait talaga yung mga I'm not saying mabait hindi yan, sila political dynasty. Dynasty din sila. Ah. Now, for him to say na gusto niya ipasa yung anti-political dynasty law, there must be a catch. Di ba? And what's the catch? The catch is a very weak bill. Yeah, parang That's budol why, ng dating. yeah. Yeah. So, they cannot say na during his term, hindi siya, the people want anti-political dynasty and BBM is already saying na, yes, hindi naman, wala namang tatakbo na Marcos eh. Come on. Di ba? Parang, may boboto pa ba sa Marcos for president after this? Yan ang tanong sa mga Pilipino eh, na talagang, I think sinagot na ng Pilipino yan. I think sinagot na dito sa mga rally at sa mga social media. Ah. Wala na to si Sandro. In his own province, mahirapan na siya dyan sa mga anak ni Aimee. Yeah. Di ba? Yes. Aimee actually Yeah. controls Ilocos. the Norte. province of Ilocos Norte. And Manong Chavit controls Ilocos Sur. At this point, I And think there's I'm inclined to Fariñas believe. who controls his district. Yes, also. They are all anti-BBM. Yes. Ayan mga kababayan, kaya kanina sinasabi ko, wag na wag papayag si Vice President Inday Sara Duterte na mag-resign. Bakit? Dahil nga po ito mga kababayan, ito po ang gusto nitong mga MPing makakaliwa. Ano ho? Dahil ito lang po ang kanilang pag-asa para po matalo nila ang mga Duterte. Yung impeachment,
na magkakaroon nga po ng pag na-impeach si BP Inday ay hindi na po makakatakbo, no? Sa national election, mga kababayan, pero pagka mag-resign naman si BP Inday Sara, makakatakbo pa siya. Pero alin man sa dalawang yan, mga kababayan, ay hindi po mangyayari, no? Una, hindi po pwedeng mag-resign si BP Inday Sara dahil yan po ang gusto nila. Tingnan niyo po ito si Conte, na makakaliwat na abogado, no? Pagbibitiw ni VP Sara at lahat ng kanyang kaalyado ay makakatulong umano para sa mapalaya si FARRD ayon kay Conte. Hoy Conte, halatang-halatang konti lang talaga ang joke mo. Ha? Hindi naman si PRRD talagang totoong nakakulong dahil sa kanyang kasalanan. Kaya naman siya nandyan dahil kinidnap po yan. Illegal po ang pagdala sa kanya dyan. So, una, ang gusto mo bang sabihin, aminin na ni BP Sara na may kasalanan si Tatay Digong, kaya nandoon siya nakakulong? Kaya kailangan niya mag-resign dahil may kasalanan tatay niya para pamalit ganon? No, nungka. Ang konting jotak mo konti, dapat ituon mo doon sa biktima. Ha? Ng dalawang adik na bata na 5 years old na nangaruling, pagkatapos gahasain ay pinatay. Or pinatay muna, ginahasa pa. Alin doon? Bakit tikom ang inyong mga bibig doon? Kayo, di ba, sinasabi ninyo, human rights kayo. Bakit yung bata? Wala bang human rights yun? Mas mahalaga ba ang human rights ng biktima kaysa sa adik? Yan ang pakisagot sa kunti mong jotak, Miss Kunti. Ha? Pakisagot yan. Kung hindi mo may masagot, manahimik ka. At wag na wag mong magbida-bida at mag-ano dyan ang pag-resign si BP Inday Sara dahil hindi yan mangyayari. Dahil kami rito, kabayan, ikaw, yan ang sinasabi ko sa inyo. Tandaan nyo ha, pagdating po ng eleksyon, yung solid north nila, basag na po yan. Andyan, una, Ilocos Sur, Governor Chavit Singson, anti-Marcos. Senator Amy, yung kanya mga anak, Governor. Tapos na sila dyan. Kalaban na nila yan, pamilya ni BBM. Tapos na itong si Charis sa sunod na eleksyon. Yung Fariñas, sa distrito ni Sandro, tapos na yan sa 20... Lagas po ito sila lahat, mga kababayan, sa 2028. Maniwala kayo. So, wala na po ang solid north. Tandaan po natin, mas kinikilala pong ng mga loyalista sa Senator Amy Marcos dahil si Senator Amy Marcos ang mas may galaw sa kanyang tatay kaysa dito sa anak ngayon. Ano bang pinakita nitong anak na ito? Wala. Kundi magbangag-bangag lang at mag-travel-travel at pag-party-party. Yun lang po, kabayan. Mga kababayan, kung ano ang inyong reaksyon, opinion sa medyo humaba na ang ating video ngayon, huwag po kayong mahihiya, paki-comment po dyan sa baba ng comment section. Ilakip nyo na po yung lugar kung saan kayo, taga saan kayo, at nang malaman po natin kung saan nakaabot ang video ito. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!